Gaano mo katagal kayang pigilin ang iyong hininga? Gaano kalalim ang kaya mong abutin? Ang lalaking ito, mahigit 2 minuto. At ang lalim ng kanyang sisid, 260 feet, katumbas ng higit 20 palapag na gusali. Ang free diving ay isang paraan ng pagsisid na di gumagamit ng anumang aparato. Di tulad ng scuba diving kung saan nakakahinga ang diver sa pamamagitan ng oxygen tank, sa free diving, lalim ng hininga at lakas ng baga ang iyong aasahan. Nag-rely tayo dun sa oxygen usage, diba, sa tubig. So, the more you move, the more you're stressed, the more you're moving in the water, mas malakas yung burn mo ng hangin. So when you do your dives, the free divers who really do deep dives, try to really relax, get their heart rate low, para handa sila for their dives. So if you have less movements, efficient movements, then you burn less oxygen, so mas makakatagal sila. Ang susi sa pagsisid, maging panatag ka sa tubig. Kalmado ang puso, kalmado ang isip, kalmado ang bawat galaw. Sa ganitong paraan, mas tatagal ang oxygen sa iyong katawan. Ang basic rule nga is, if you feel stress or panic, then you are exceeding your limits. Kasi mentally, psychologically, hindi ka pa handa para doon. So the first level of safety should be ikaw pa rin. You'd have to go somewhere na alam mong responsibly makakabalik ka naman. Masaya at madali sa unang tingin pero hindi biro ang free diving. Kung hindi ka maingat at di mo kabisado ang lalim ng tubig, maaari nitong basagin ang iyong eardrums, maubusan ka ng hininga o tuluyang ikamatay. Si Carlo Navarro ay isang lisensyadong free diving instructor. Mahigit 10 taon na niyang pinag-aaralan ang siyensya sa likod nito. Pero hindi si Carlo ang may hawak ng pinakamalalim na freedive sa buong Pilipinas. Ang record holder nito, grade 1 lamang ang tinapos at hindi nag-aral ng anumang siyensya. Dito namin siya natagpuan sa isang mahirap na komunidad sa Davao. Si Julie Miswari ay isang Badyaw. Nakakabit sa dagat ang kultura ng mga Badyaw. Kung ang karamihan sa atin sa bukid at gubat kumukuha ng pagkain, ang mga Badyaw sa ilalim ng tubig. Kapag bata pa ko, mahanap mga city, panagat-panagat. Oo. Ya, babaw rato akong gikuanan di sauman. 5, 4.
tulo. Karon kay sige magkukuyog og laod sa akong agaw Dilmar. Noong 2013, isinali si Julie sa free diving competition sa Kadayawan Festival. Nagulat ang lahat nang basagin niya ang record ng mga kilalang free divers sa Pilipinas. Umabot sa 260 feet ang lalim na kanyang naabot. Yung sa Bajau, we were actually surprised that they were able to get to those depths kasi normally naman hindi sila bumababa ng ganong kalalim. Di ba? For looking for fish, for hunting, for gathering food. Hindi sila lalalo masyado. So, when we went diving with them, tapos nakaganon sila, parang pati kami nagulat eh. Nagulat din kayo na umaabot sila ng Oo. ganun kalalim. Oo. When I saw that depth, parang mas malalim pa to sa akin. Yung ganun time na yun. But it's impressive. It's impressive what they do. Dili mo kung hadlok usam-usam kay salik sa Ginoo. Namay nagtanaw sa taas. O nagi istingan lang na kung saw-saw. Anang maka kwarta mi, anak makaubat. Kwarta po makaw nilang mga anak. Kau sudah masawag anak. Nanalo si Julie ng 7,000 pesos para sa kompetisyon. Makalipas ang 4 na taon, balik si Julie sa dati niyang trabaho. Balik sa dating buhay, isang kahig, isang tuka. Sinamahan ko si Julie sa isang karaniwang araw sa karagatan. Gagamit ako ng oxygen tank at scuba diving gear para aktual na makita kung paano niya nagagawang sumisid ng napakalalim. Halos sabay kaming bumaba sa tubig. Pero pagdating ko sa halos 100 talampakan, andun na si Julie, nakaupo sa isang bato, naghihintay sa akin. Makapigil hininga ang kanyang pagsisid. Pero laking gulat ko nang makitang hindi lang pala niya kayang sumisid ng napakalalim, nagagawa pa niyang maglakad at magtagal sa ilalim ng tubig.